Narito po tayo ngayon sa Grandview Tower sa Pasay para kausapin ang 90s heartthrob na si Dino Guevara. Sa tagal-tagal na panahon niyang pananahimik, ngayon lang po pumayag si Dino na magpa-interview. Kaya abangan nyo yan ha, at marami tayong mga itatanong sa kanya. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Isa sa pinakasikat na love teams noong dekada 90 ay sina Dino Guevara at Kim De Los Santos. Hey, grabe nung love team days na grabe, wild. First two sentence lang nung kanta namin, sa sobrang puno ng tao, so konting hawi lang, talagang parang wave na lalapit silang gano'n, tapos nawasak yung stage namin, dinaganan kami ng stage. Habang nasa tugatog ng tagumpay, nagtambal sila sa marami mga nag-hit na pelikula. Natuwa ang kanilang fans nang malamang nagpakasal ang dalawa. Subalit hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang malaman ni Kim na may dalawa na palang anak si Dino sa ibang babae. Na-depress ako. Na-depress ako. Siguro kung earlier ko nalaman yon, nung hindi ko pa siya love, siguro yung sinasabi niyang fear niya na mawala ako, totoo yun. Ito rin na naging ugat ng kanilang patuloy na pag-aaway na nawi sa hiwalayan. Lumisan ng bansa si Kim noong 2004 para magsimula ng bagong buhay. Habang si Dino, tuluyang tinalikuran ng showbiz para maghanap ng panibagong karera. Dino! Long time no see. Oo, really bago ako sa'yo. Oo, corporate na Ay, tingin mo. hindi naman. Ano po? Dino Guevara, guys. Oh. Hello. Ito, TGIS. Basically, nagbebenta kami ng mga condominium. Ayan, Okay. mga residential, Real estate, gano'n. house and lot, o real estate. So, yun yung mga ginagawa So namin. ito na pinasok mo ngayon. Wala na showbiz. Wala. Minsan meron pa rin. Meron pa rin. Lately, actually, hinintay nga kita eh. Oo. Lately, meron akong pelikulang tinanggap. Pero ano lang yun, support lang. Tapos, may mga iba na kung ano-ano, kaya lang di ko na tinatanggap eh. Ikaw lang hinihintay ko. Maraming gusto mag-interview sa akin. Sabi ko, teka, meron akong Julius Babaw eh. Yes, okay. Oo. O papasyal tayo sa loob. Tingnan natin. Papasyal po Halika, tayo. halika. Okay. Guys, napakaswerte natin dahil for the very first time in many years, makakausap natin ang original heartthrob ng mga 90s. Walang iba kundi si Mr. TGIS, Dino Guevara. Dino, welcome. Welcome to my channel. Hello po sa inyo lahat. Grabe, nakakatuwa naman at pumayag ka na magpa-interview sa akin. Syempre, talagang hinintay ko to para sa'yo. Wow! Bakit ka ba umiiwas sa mga interviews? Actually, hindi naman ako umiiwas. Pero I've already said my piece. This was 2 decades ago, kung hindi ako nagkakamali. And I already admitted kung ano yung pagkakamali ko, and I already apologized live on national TV, everything. So, moving forward, no, maraming kung ano-ano, talagang inano ko na I don't want any interviews from then on, kasi mas nag-focus ako sa ginagawa ko, yung dahil lalo na sa professional life ko ngayon, mas nakafocus ako doon kasi everyday kailangan ko magbenta para makakuha ng komisyon. So, ano ka na? Kumbaga, you took backseat Yes. from showbiz to focus on your career Yes po. sa real estate, ano? Yes po. Oo. Mamaya tatanungin ko pa yung ibang mga controversial na mga tanong ha. Pero doon muna tayo sa pinagkakaabalahan mo ngayon. Paano ka ba napunta rito sa ganitong industriya? Napunta po ako dito nung 2010. So, I was thinking dahil nung panahon na to, ito yung I think I was only 30, no? So, nung mga 30s, medyo magulo yung pag-iisip ko noon. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kung gusto ko ba talaga mag-artista or gusto kong magnegosyo
or gusto kong mag-travel the world. May ganun akong May ganun. So, sabi ko nga I think it's better na pinili ko noon is mag-travel the world kasi nung panahon na yon, nung 2010, ito yung 5 yung show ko, tapos biglang dahang-dahang nawawala. Dahil ito yung naghiwalay kami ni Kim, no? So, dahan-dahan nawawala, tapos nung nawawala yung mga shows ko, yung rate ko as an actor, nababawasan din from 100%, naging 30%. So, masama loob ko nun. So, sabi ko, then kung ganito na rin pala, I'd rather retire or umalis na. Kumbaga, focus na lang on other things to do. Kasi I still took the advice of a lot of people, no, na mas nakakatanda sa akin. Even you, malamang, Dino, hindi habang buhay, artista ka, you have to do something. So, I took all this advice and I said na, teka, gusto kong napagod ako kasi bata pa lang ako, nag-aartista na ako. I mean, everyday taping, everyday shooting. So sabi ko, gusto kong mag-travel, gusto kong pumunta ng abroad. Bukod doon, mahilig ako kasi artista tayo, ma-PR tayo. I want to talk to people para ma-enlighten din ako, ma-enrich yung knowledge ko. At baka mas tumalino tayo, di ba? If you talk to a lot of people, it happens. No? So, gusto ko rin makakuha ng advice sa kanila o what to do. So, sakto, meron akong kaibigan, kasama ko sa abstract na group dati, who was an agent sa isang developer na nagbebenta abroad ng real estate din. So, sumali ako doon as a sales manager. Agent lang po to, kahit sales manager. No? Tapos, from then on to 2020, wala akong ginawa. Halos every month, no? 2 days lang ako na sa Pilipinas, tapos lipad ulit ako for 10 years. Saan ka nagpupunta? Ay hawak namin maraming bansa. So related sa work na to? 14 countries. So, Umiikot ka? Umiikot ako. In 1 year, I have to go to that 14 countries. So, America, Sarap Australia. Sarap din Masarap din, no? Actually, masarap din, no? Ano yung sagot ng kumpanya yun? Lahat ng ginagastos mo ron? Hindi siya sagot ng kumpanya eh. No? So, tawag sa akin nun, international seller nga. So, yung pera na pinahiram sa'yo ng kumpanya, may kapalit yun. Ito yung komisyon mo. Kasi kunwari, may komisyon kang 1 million. So, pwede mong sabihin, may budget kayong 300,000. So, kunin ko muna yung advance. Parang advance payment siya. Sa commission mo? Sa commission ko. Pag hindi ko nakuha yung sales target ko o yung quota ko, matcha-charge back ako clawback. So, yung 300,000, babawas niya sa commission ko. So, walang mawawala sa kumpanya. Kumbaga, in advance ko lang. So, sarili naming pera yung ginagastos namin. But, if you reach the target at nakuha mo yung target mo, yung commission mo na pinaghirapan mo, hindi nilang gagalawin. So, parang, thank you. Parang gano'n. Anong reaksyon ng mga tao kapag nakikita ka? Pag nagsisales, sales call ka sa kanila, sikat ka ng mga panahon na yun. Anong nagiging reaksyon nila? In fairness, well, nung mga panahon na yun, kasi lalo na abroad. Ito yung mga batch namin. Papunta na sa Middle East to, no? Well, their story, hindi naman sa pagmamayabang, but pag pumupunta ako minsan nga sa isang lugar at nakikita na, nagkakaroon talaga ng parang fans day. Hindi ko inakalain, no? Tapos may hawak akong flyers. Di na pa picture. Hawak ko yung flyers ko. Pero sumisimple ako doon. Checking ko kung, mukhang engineer to. Sir, baka gusto mo, mamaya usap tayo. Yung mga ganun. So nakakatulong para maka-close ka ng mga deals. Malaki talagang advantage. Sobrang laki ng advantage. Kasi ang natutunan ko sa real estate, sa pagbebenta, kahit anong pagbebenta at kahit na anong negosyo, is about sa trust, tiwala. Pag nakuha mo na kasi yung tiwala, pera, kahit anong hingin mo, kahit anong ialok mo, ibibigay na lang sa'yo. So, yung tiwala kasi nandun, dahil alam nila, o si Dino to, hindi magpapasira to. Titirahin ko to sa Facebook o sa... Dito scammer, no? Oo, mga ganun. Para to eh. Yeah, So, ako, naka-public ako, kahit anong talagang I address, no? Lahat, inayos ko naman. Kaya,
Kaya madali yung pumasok yung pera that time. Paano kung babae yung yung ino-offer mo, medyo nagfa-flirt ka ba ng konti ha? Para mas ma-close mo yung deal, gano'n? Hindi naman ako nag-flirt, baka akala nila nag-flirt to, pero hindi naman. Kasi Walang gandang ganun. lalaki mong yan, siyempre may mga tagahanga ka na nagpapaklot sa'yo, di ba? Oh, Paano pag gano'n? ano ko napalaki ako in a way sa industriya ng pag-aartista. Natuto ko ng marami kay Senior FPJ kasi manager ko si Dolor Guevara, nahawakan niya Naabutan mo siya, ha? si FPJ noon, tsaka sila Robin Padilla, yung mga action star na to. So pag may matatanda, Dino, kailangan akapin mo yung mga yan. Pakita mong mahal na mahal mo. So, naging ganun ako. Ngayon, siyempre, pag kasing edad mo lang, wag mong iwas ka. Para tayong Keanu Reeves na kahit picture, nakaganon yung kamay, walang kamay. Pero pagkatapos na ng camera, So marami ka, na-close na mga din sa mga ganyan, ha? marami naman. Galing, So, ang style noon, ang proseso noon is, kapag nakabenta ka, hindi ka swelduhan. Commission Hindi. basis ka. Yes. Parang agent, gano'n? Yes po, pero bukod on top of the commission, meron din kaming allowance o subsidy na binibigay if you manage to make a sale. Parang suporta din nun ng company yun para pang biyahe mo, pangkain mo, no? But training kasi sa amin on our end nung mga panahon namin, iba na kasi ngayon sa real estate nung panahon namin, the subsidy or allowance na binibigay sa inyo, hindi yan yung panggamit mo para kumain ka, pambili ng damit mo, pambayad ng kuryente mo o ng house bills mo, whatever. The subsidy is used to represent you and the client para ikaw yung kunwari sa kumpanya. So pag may kliyente ka, pakainin mo sa Manila Hotel. Doon mo dapat ginagamit yung subsidy. Ayun. Ganon kami na-train So lumaki ako ganon for 10 years. Kaya naging ganon ako. That's why I have to produce sales talaga regularly kasi doon ako bumabawi sa commission. So you obviously used your popularity sa advantage para makakuha ng mga customer, ng mga clients. Pero doon nag-start ka pa lang ba, parang did you have a parang feeling na parang hindi ito yung hindi parang hirap naman ito Ako dati hinahabol ako ng mga mga producer ng mga tao hinahabol ako, pero ngayon para ako yung lumalapit sa kanila. Wala ka bang naging feeling na gano'n nung nagsisimula ka pa lang? Diretso ko pong sasabihin, wala. Kasi from the very beginning, I already decided na kung mag-showbiz ba ako, ipupurso ko to. Well, again, I decided to travel the world, enjoy, and make lots of money. Nagamit mo. So, I basically from 2010 until now, I am enjoying to the fullest kung ano ang ginagawa ko. I'm very happy and more than content. So, talagang masaya po ako at natutuwa ko ito yung pinili kong career in my life. Galing. That's nice to hear. Pero noong time na yun, wala ba mga sumulat sa'yo na parang, ay, laos na si Dino. Marami. Pero yung mga writer, syempre, ng showbiz noon, parang may mga gano'n. Hindi ka na-apektuhan, Hindi po, kasi alam naman ng lahat na wala akong sa mga ganun, wala akong pakialam Kumbaga, at the end of the day, I worry about myself. I worry about my family. People can say whatever they want tungkol sa akin. As long as my family is not affected, yun yung pinaka-importante sa akin. So, tsaka ako naman, marami rin naman tao nakakilala sa akin na hindi naman ganyan si Dino, practical lang yan, kung baga ganun. But, at the end of the day, I will always choose kung ano man ginawa kong pagkakamali o hindi. Kung may mga mali akong I will still do it. And still, kasi I am proud of what I have achieved and accomplished right now. And now, guys, you've obviously made a name for yourself dito sa industriyang ito at maganda na rin ang buhay mo ngayon. You are now the Vice President of Wow, Moldex. VP, Boss VP. Bossing na to. Naging from seller, typical agent, 10 years with this other developer. Napunta ako dito sa Moldex Land Inc. nung pandemic 2020 as manager, organic employee, an employee. From then on to now, I gradually nakitaan ako ng potential siguro na may-ari. Hindi ko alam kung ano. No? But siguro, yun nga, na-promote tayo into Vice President of Vertical Sales and sa head ng Leasing Management Group.
So, naging takbo ng career mo from agent, naging kang employee, Yes. and now you're a boss, a VP, no? Kahit boss, employee pa rin. No? Employee pa rin, pero no? VP. VP. Ay, posisyon VP lang na. yun. No? Alam mo naman Pero yun. siyempre, malaki sweldo Tayo- niya, VP. Hindi. Alam mo na, di ba? Mukhang kailangan ko sabihin nyo, malaki magpasweldo si Moldex para pumasok lahat sa amin. Yes. Sasabihin ko, hindi, prudent po kami. Pero, oh. Okay, congrats ha. Congrats sa yung magandang career. Tayo ay nasa 46th floor sa penthouse natin. Model unit. Oh, okay. Yun. Wow, may elevator. May sariling elevator ang Oo. penthouse. Galing ah. Pag ayaw ng elevator, pwede naman maghagdan na lang siya. No? Ladder. So may elevator, oh. Ayan. Papunta sa second floor ng penthouse. Second floor lang. Okay. Kung ibang tao may elevator kami, meron din. Oo nga. Taas, ang ganda ng view. Yes. Ayan. Overlooking Manila Bay. Manila Bay. There you go. Tapos Rojas Boulevard. Yeah, Ross Boulevard is 100 meters away. Oo. Pero yung mismong Manila Bay, mga 200-300 meters away. Ano ito malaki to? Saan? Yan yung building na yan. Sa, Yan. yung nasa likod? Oo. Yan yung MOA, yung SM. MOA na yan. Oo, Oo, MOA. MOA na. Ang lapit lang guys, oh. Oo. Sa MOA. Wow, ganda ng view. Yan yung Senate, sa tapat natin. Oo. Yeah. So ito ang ang model unit. Model unit, penthouse, loft type. So sa taas, Tira nga natin sa taas. Let's go up. up and down siya. May ilang rooms to? Dalawa. Dalawang kwarto, tapos may common toilet dito. May Sa baba banyo. kasi powder room. Oo, ganda ng banyo. So ito yung first bedroom para sa anak or guest. Oo. Ganda pa rin ang view niya. Tapos may view rin. Ayan, oh. Oo. Overlooking din. Okay. Dito yung sa elevator, guys. Oo. So from down, ito yung second floor ng elevator. Ito master bedroom. Ito master's bedroom, may sariling toilet and bath. Parang hotel. Nice. Na nag-design ng unit si Mike Salvador. Ayan. This is the master bedroom. Yun. Of course, pag bibili mo to, wala yung mga mga kama. Wala. Oh, pero and pwede ring bilhin. Option. Oo, option option ng client. yan. Oo. Yun. At least ito, pag binili niya, kasama na yung titirahan na lang niya. Oo, titira Gamit na lang. So marami pa kayong mga units na available. Marami pa. Marami pa naman. So, basta pag kailangan lang nila, tumawag lang kayo sa amin o pumunta kayo dito sa site sa Grandview Tower. Oo. Ngayon, gustong malaman ng mga viewers yung medyo entry level kumbaga, no? Oo, yung meron tayo. affordable. Meron. Especially sa mga OFWs natin na gusto lang mag-invest ng tirahan. Punta tayo doon. Punta tayo. Tara. Okay. Ayan, may water element po. Water feature. Ang kitchen. Pakita ko lang yung kitchen, guys. Ito yung kitchen. Ayan. Okay. May rin, powder room. Solid yan. Kahoy talaga yan. Yung washing machine mo, andyan na rin. Oo. Sa powder room. Oo, di ba? Ano na siya? Washer dryer. Pwede ba magdala ng pets dito? Yes, we are pet friendly. Oh, wow. Ang studio type. Yung studio. Studio type. You got a kitchen. Yan. Oh, may banyo ka dito. And then, ito na. Ito na mismo yung unit. Oo. Viewing sa amenity. Ano ito nasa labas na to? Yan yung amenity natin. May pool. Mamaya pupunta tayo dyan. So we have 4 types of swimming pool. Meron tayong lap pool, kiddie pool, dipping pool. Ayan, may terrace ka pa rito. Oh. Oh. Ayan ang view. There you go. Ayan. Ayan ang pool. Laki. Yung lahat na nandito, facing Buendia, sila lang yung may balcony. Mas mataas bang price pag gano'n? Yes, mas mataas Oo. ng konti.
So Saka yung mga 2-bedroom units na nasa gilid, sila may balcony. Sila lang yung may balcony. Lahat ng paikot na ng building, walang balcony. Yung 2-bedroom unit, magkano? Mga nasa 16 million. 15 discounted. 15. Tapos itong kung saan tayo nandun ngayon. Ito, ano lang to, dahil may balcony, nasa 5 million plus. Okay. Pero konti lang naman diferensya. Oo, may balcony ka na. Ang ganda pa ng view mo. Tapos, yun. For young couples na wala pang family, okay to. Na-design Studio mo. na may balcony. O see? At yung kanina yung before, this is the after. Yeah, oh. O see? Ang daming magbabago pag na finish mo na yung yung Pinapaan unit. nila yung ceiling, Oo. drop-down ceiling, tapos ganito. Oo. Oo. Ano bale? Ito, ang pinagkaiba nito sa kanina may balcony, ito wala. So ito mas mura kasi ang ano nito is 4.5 million lang. 4.3 to 4.5. Pero it makes a lot of difference pag na-furnish mo na yung Pag na-furnish na, oh. Nagbabago yung itsura, oh. Tingnan nyo. Oh. Kanina, bare na bare pa lang siya. Mukhang Pero pag naayos na yan, magiging itsura. Ganda. depende. Lalo na kung magaling yung designer nyo. Oo. Tino, na-maximize niya yung wall. Oh. Kanina, wala yan. Cabinet na yan. Tapos yung banyo, walang dating kanina pa yung banyo. Pero ito, tingnan nyo, ang ganda na, oh. Nabago na kasi. Yun. So, kanya-kanyang ano lang yan. Diskarte, di ba? Correct. And this unit is, how much? This is 4.5 million. Oh, okay. Mura lang yan kasi may mga options naman tayo. Oo, Hindi naman kailangan bayaran yung buong 4.5 million. Meron tayong mga promos, no? Na pwede naman kami mag-adjust sa kung anong payment terms o scheme ang gusto ninyo para makabili kayo ng property sa amin. Meron tayong 4 types of function room. Yung 3 function room, no? Open lang siya. Maganda tignan yan. So, pwede magamit ng guest yan. Depende sa availability. Pag kailangan may parang tawagin namin ninong, kailangan may kakilala siyang unit owner. Kung yung guest. No, but the owner can use it. Yes, pero may payments pa. May payment. Separate yun. Separate, no? May discount pag So, unit owner. kung owner ka, you can use this for special occasions like Yes. weddings, Yeah. okay, meetings, birthdays, children's party. Ang maganda dito, meron kaming Na-open siya. meron kami dito. Secret, ano to eh? Oh. Private kitchen gallery. So, yung kitchen gallery kasi, so ito part din ng function room. So, may juice bar. Pero ito yung maganda sa ano ni Grandview. Meron kaming kitchen gallery. Wow. Ikaw yung Kitchen. magluluto para sa mga bisita mo. So, parang si Gordon Ramsay. Oh my gosh. So you can hire a chef. Yes! Oh, for your Diba? special events. Yes. Diba? Galing ah. Ay ano, dito Diba? pwede Diba? burrito. Sasabihin mo, masarap yung sinigang ko. O pues, pakita mo sa amin, palasa mo sa amin. Ha? Ikaw talaga nagluto. So kunyari, medyo malaki yung occasion mo, pwede nandiyan si chef, and yung team niya nandyan, tapos dito ang event, pwede. Pwede. Ayan o, Yes. dito sa function room. Yes. Ayun. Part siya. Nice. Pag-usapan muna natin yung beginnings mo. Apo. Paano ka ba na-discover sa showbiz? Na-discover ako noon kasi when I was 13 years old, naglayas ako. Oo, sa school, sa poder ng daddy ko dahil bagsak ang grades ko sa school noon. So, naglayas ako. Tapos, may mga barkada ako na during that time, mahilig mag-disco-disco, mag-clubbing. 13 years old pa lang ako. Ano ba, 90s to, no? Mga ganun. Oo, Mga mga 90s, ganon. no? So, napasama ako sa isang mga barkada. Tapos, eventually, naging close ko yon. Doon nagsimula yun. Yung grupo na to, hindi ko naman alam, no? When I was young, nag-rollerblades pa lang kami noon. Kaya nagkaroon ako ng pelikula, yung Roller Boys. This was the first movie with Joey Reyes and sila Patrick Garcia, sila yung bida noon. Oo, so yun yung unang movie ko. I think I was 14 or 15 then. Tapos tinigil ko yun, nag-aral ulit ako, ganyan-ganyan. Tapos eventually, yung group na to, yung mga kaibigan,
nagyaya sa disco, sa Euphoria. Euphoria. Oo. So, nung time na yon, it was an event, nandun yung mga sikat nun yung pelikulang Pare Ko. May kanta ni, Eraserheads. Oo. So, sila Gio Alvarez. Ayun. Sila Mark Anthony. Oo. Tapos nandun din yung Universal Motion Dancers. Oo. Nandun din sila kasi diskuan eh. So yung mga kasama ko, di ko alam, part din pala sila noon, yung black and white dancers. So hindi ko alam during that time. So sinama lang ako, ganun-ganun. So sayaw-sayaw kami hanggang sa yung ibang mga dancers doon, ng UMD at kasama nila sa black and white. Pinakilala na ako doon sa choreographer nila, yung nagmamanage sa kanila, si Kuya Sai Villevert. So, from then on, sabi ni Kuya Sai, may tinatayo kaming group. Baka gusto mo sumama. So, ako naman, oo, sige, no problem. Gulat ako the following day, nandun na ako. Anong ginagawa ko dito? Nasa bahay nila ng Universal Motion Dancers. So, isang bahay lang pala sila. No? Same group sila. Up and down, yung mga kama, gano'n. No? So, parang bed spacing, kumbaga, gano'n. So, doon, nakasama ko doon doon ko nakita sila Ding Dong, sila Arthur Solinap, doon kami nagsama-sama sila Sherwin Ordonez. Doon kami nag-start, tinraining kami ni Kuya Sai for 6 months. Kasi, lahat kami, puro pogi. Pero hindi kami marunong sumayaw. So, tinraining kami sa kung ano-anong klaseng sayaw. Nag-ballet kami, nag-jazz kami, nag-tap dance kami, nag-hip-hop. Talagang literal na training. Pinag-aralan nyo. Mga stretching namin, kakaiba, gano'n. Tapos on the 8th month, may unang sayaw kami sa lunch break pa noon sa Lunchtime show. Lunchtime yun. Sumayaw kami. Wala, lahat kami, hindi sablay-sablay, iba-iba yung ginagawa namin. Nakakahiya talaga. Ano para ng grupo nyo? Abstract dancers. Tapos, eventually, dahan-dahan din gumagaling. But moving forward, so dahil sa training namin, everything, kung saan kami nagigess, sa ABS-CBN, sa ASAP, sa Sangligo na po sila pa noon, sa Itbulaga, sa GMA, ang dami naming mga shows noon. Eventually, ang una nag-artista sa buong dancer noon was si Wawi de Guzman. Kasama niyo sa abstract si Wawi? Hindi. Universal Motion siya eh. Pero nung time na nagsumasayaw kayo sa mga shows na to, nakakagulo na yung mga kababaihan nun? Ay, oo. Tinitiraan na kayo nun? Oo. So, may ingay na kayo as a group? Yes. Pero si Wawi, siya yung una, parang after 6 months to a year, thereafter, yung manager niya, si Tita Dolor Guevara, na-notice ako. So, sabi niya, Dino, hindi ka, mag-ano ka na. So, doon nagsimula yung career ko. Nagsimula ako sa ABS-CBN. As a regular dancer sa Sanglinggo na po sila. Every Tuesdays and Saturdays. Tapos naging regular pa ako ng ASAP. Si Ding Dong Naiwan. After 6 months from that, nung nagsisimula na akong solo sa ABS, si Ding Dong kinuha ng Viva. Oo, for mag-artista to build up yung TGIS. Tapos yun na, tinawagan na ako ni Tita Doloro, Dino, lipat ka na. Lipat ka na sa mag-Viva ka na rin, dahil may binubuo ang TGIS. So doon nagsimula na yung career. So nagsama uli kayo ni Ding Dong? Nagsama ulit kami. Tapos binuo yung Viva Team Barkada. Ito yung Love Team na si Ding Dong Antoinette, Polo Sunshine, and Kim Dino. Lahat, ang daming shows nun. Iba-iba mga shows namin. Tapos dinevelop na kayong dalawa ni Kim. Dinevelop na kami. Na-develop din kayo sa isa't isa. From real to real. Di ba? Bakit na-develop ang mga love team? Ano sa tingin mo? Anong reason? Siguro kasi pag napansin ko nga, napansin ko yun, pag bata ka talaga at young age, actually yung young age ko mula 30 below. Yun na yung young age eh. Napapansin ko kung sino yung madalas na nakakasama mo, lalo na kung everyday, nagkakaroon ka ng rapport eh. Nagkakaroon kayo ng rapport. Nami-misinterpret ng bawat isa yung
yung ginagawa ng isa. Kunwari, may mag-aabot sa akin na, uy, Dino, pinagpapawisan ka, tapos pupunasan ka. Ma-misinterpret kayo na, nilalandi ako nito. Vice versa rin, baka ganun din. Uy, gusto mong kumain, ito, may binilang kita ng siopaw. Di ba? Kumbaga, Parang nanliligaw ka na hindi intentional talaga. Yes, nagkakaroon ng, feeling ko, nagkakaroon ng yung reality, yung ano nila, dahil, it's because of that. Dahil araw-araw kayo nagsasama, lagi kayo nagkita, lagi kayo nag-uusap, so lahat ng basically chismis sa isa't isa o alam mo sa buhay niya, alam mo na rin hanggang sa na-develop ka na ng tuluyan. So parang sabay kayo ni Ding Dong kasi na-develop din siya kay Antoinette. Sabay-sabay kami. Sino pa yung na-develop? Si Sunshine tsaka si Polo. Talagang hindi maiwasan, no? Oo. Kasi parang siniship din kayo ng management. At the same time, siniship din kayo ng mga fans nyo. Yes, exactly. Ganon. Yun nga yun eh. So, maraming rin sa kapaligiran na, uy, bagay kayong dalawa, uy, ganito, uy, ganyan. Tapos tutulak ka ng fans mo na, ay, hindi, gusto ko magkasama kayong dalawa. Yung mga ganon. So, yun. So lahat ng mga project mo, kasama mo si Kim? Lahat. Kasi mga movies and TV shows, gano'n. Lahat. Kahit anong gawin namin, kailangan package. Package siya. Kailan naging serious yung relationship yung dalawa? Magaling ka manligaw eh. Parang araw lang. Joke lang. Pero siyempre nag-elevate niyan to the next level, di ba? Nung una parang sweethearts lang kayo and then ito na, magiging serious na. Naging serious siya nung nanood ako ng pelikulang, hindi ko makakalimutan talaga. Sige. Yung pelikulang Notting Hill. Julia Roberts, Hugh Grant. So nung napanood namin yun, magkasama kami. Tapos, nung time kasi na yun, parang si Kim, gusto niya na mag-abroad. Yun yung inaano niya, na American citizen siya. Ako, bata pa ako, malay ko ba naman kung ano itong mga sinasabi na ito, di ba? Parang gano'n. Na she has to go to the States, mga ganyan-ganyan. So, parang iniisip niya na kung dito ba siya sa Pilipinas, o babalik siya ng Amerika, gano'n-gano'n. So, ako, sakto, nanonood kami natin. Out of the blue, let's get married. Whoa! Out of the blue. Out of the blue? Out of the blue. Pinaalam ko rin sa management no na okay naman sila. In fact, si JV ito pa nga nagkasal sa amin sa sa San Juan, no. Talagang lang, yung doon lang sa munisipyo ba yun, yung ganun lang. Kakaiba ito kasi 'di ba usually yung mga young stars, some of them get married kasi nabubuntis yung babae. Sa inyo talaga naisipan nyo lang talaga. Out of the blue. Walang walang formal na parang nakaluhod ka sa kanya. Wala. Propose ka, gano'n. Walang gano'n. Wala naman gano'n. Nakayaan lang. Tara, let's get married, gano'n. Anong reaction ni Kim nung sinabi mo? I think she was expecting it na rin kasi matagal na rin kami that time eh. Sobrang in love kayo sa isa't isa. Kumbaga matagal na rin that time eh. So I think she was expecting it siguro. Ewan ko, hindi ko masagot. Baka hindi rin. Pero she said yes eh. So, yun. So, kami sa munisipyo, nagpakasal kami. Tapos, thereafter, hindi ko na matandaan. No? It could have been months lang, baka weeks. I do not know. Hindi ko naman pwedeng sabihin na years, di ba? There comes a time sa buhay talaga ayoko naman damay, sa buhay ko na nagkamali nga ako. So, I looked at other women, no? Nangyari yun. Nabuko, umamin. So, hindi naman para i-shrug ko yun at hindi i-admit. So, I admitted. I had the balls to say na meron akong ganun. But, hindi ko sinasabing pagkakamali. That's why I choose my words correctly. Kasi, I will still do it. And, kasi I'm happy kumbaga moving forward. Because you decided to get married at such a young age. Siguro. Na parang nabigla ka. O hindi nyo pinag-isipan mabuti. Siguro. Yun nga yung... Ang dami mo pang pwedeng gawin sa buhay mo. Yeah. Siguro yun nga yung... yun nga yung lagi ko sinasabi. At least I admit kung ano man it's still wrong eh. Kahit ano man sabihin ko, mali yan eh. Correct. Mali yan na babae ka pa rin. Kahit ano man sabihin mo, you are wrong. So I am wrong. I admit to that. Kung ano man ang reason na yun, marami, but I don't want to explain na kung ano man mga reason na ito. Basta, I admit, nagkamali ko. Ako, I'm sorry for all the people I've hurt.
in the past, and it's been 2 decades na. I already admitted this live on national television a long time ago, and I'm still here to admit my mistake. Hindi ko babawiin, nagkamali talaga ako. Ang takeaway natin dito, especially for the young ones, kasi pag bata sila, bata tayo, di ba? We come to a point na parang ito na talaga yung future natin. Di ba nakikita yung mapusok, parang feeling natin wala nang papalit dito, ito na yun. Pero eventually, you learn. But there are people na Yeah. What I mean to say is, kapag bata ka, dapat pag-isipan mo mabuti. Yes. Hindi ka pabigla-bigla. Yes. Kasi yung ginawa mo pabigla-bigla, nanood ka ng sine, tapos biglang propose ka, and that's it. This was, I think I was 19 or 20 din, or 21. Bata pa nun eh. Oo, dahil mo pwedeng gawin eh. Oo. At literal na bata pa. Literal na sobrang young. Oo. Alam ko, bata pa ako nun. Oh, well, it's good that you're man enough to admit Yeah, na oo. nagkamali ka talaga. Yes. Saka, I remember doon sa interview ni Kim, nabanggit niya na nagkasakitan din kayo, no? Nagkakasakitan kayo, no? Inamin naman niya rin. Oo, inamin niya. I-check mo na one time lang nangyari yun, yung nag-away ko. Nag-away kayo. It was nagkasakitan only kayo. one time. Inamin naman. Ano ba nangyari doon? Bakit kayo nagkasakitan? Ano yun eh, I think kasama ko pa nga yung best friend ko, si Bobby Andrews. That I don't know, I forgot about it. Basta nung time na yun yung inadmit ko, nahuli ako. Nahuli niya ako. Actually, hindi ko inadmit. Nahuli niya ako, tapos, alam ko, nagkahagis siya ng, kaya lang, baka mali rin yung sinasabi ko. I really forgot. You don't have to go into But details. It was something na nasaktan ako eh. Nung time na yun, it's either, di ko alam kung nabayagan niya ako, tinamaan ako ng plato sa mukha, malapit siya, sinampal niya ako, parang nabigla rin ako na, yun, one time, nasampal ko siya. It's either, di ko na talaga matanda, it's either nabayagan ba ako, or nasampal niya ako, bumawi ako, gano'n. It's parang It's a one-time thing na nagkasakitan kayo. It's a one-time thing. Inamin naman yun. I will never hurt a lady, a woman. I will never do that. I will never do that. Was that the final blow to the relationship? Yun na yun. Yeah. Ano nangyari after nun? Yeah. After nun, umalis siya. Parang siya yung umalis eh. Siya yung biglang umalis. Ako, alam ko, naglasing-lasing pa nga ata ako nun. Hindi ko nga nagkakamali, nag-inom. Pero, parang hindi. Ako, maano ako nun eh. Alpha ako eh. Kumbaga, kung ayaw, diwag. Ganun ako nun. Pero, after a week, alam ko, after a week, hindi ko alam kung email o message. Yes, she did mention na nag-email ka sa kanya. I don't know. Hindi ko alam kung nag-email uso pa ka ba daw. cellphone nun o ano. So, Nag-email ka parang, kasi papunta siya ng Amerika nun eh. Yun yung, parang, I was saying na maybe we could talk about it. Alam ko, ganun yung pagka-message ko sa kanya. Kaya lang, it was too late kasi yung araw na yun, wala na. Yun na yung flight niya eh, na nakaalis siya sa airport. So, during that time, parang napaisip ako na, well, baka hindi na nga talaga, no? Kumbaga, this is the path I've chose. This is the pagkakamali ko nga na ginawa ko. I have to man up and handle things on my own. So, yun. Doon nagsimula lahat. Naanal ba yung inyong... Yes. So, after a few years, kalimutan ko na kung gaano katagal na yung mga ano. But naanal do. Nakapag-usap pa Magaling kayo? yung abogado, mabait yung judge, yung judge din. Hindi. Maayos naman lahat kasi everything was in order naman. Nakapag-usap kayong dalawa during this process? No. Wala. Alam ko, wala. Puro mga lawyers lang. Yes. And up to now, since then, hindi kayo nag-uusap? No. I was trying to reach her nung yun nga, nag-abroad ako, nagbebenta ako ng condo. But I'm already with my wife na neto, no? So there's no issue na baka lagyan ng kulay or ano, wala, no? Kumbaga gusto ko lang i-reach out na papatulong sana, baka may kilala ka dyan, tulungan mo, referral, yun yung agad. Kapal mo. Oo nga, kaya nga. Joke Hindi, lang. syempre. Pero But kasi nung mga panahon na yun, syempre, di ba haling makapal mukha ako, I have to earn for my family. Eh, di ba? Kumbaga, yun yung iniisip ko na, I have good intentions naman, di naman ako manloloko. Yung binibenta ko naman is a property. Kumbaga, Legit na trabaho. diba? Kumbaga, sa trabaho namin na to, walang kalaban, walang kaibigan, walang kaaway. Lahat yan kailangan pakisamahan mo. Kumbaga, gano'n.
Okay. Linawin ko lang itong wife mo, si Karen, you met her after na ng separation nyo. And I also wanna make it clear, she is also the reason kung bakit kami naghiwalay ni Kim. Ayan, tell us about that. Paano ba nangyari? Hindi na. Teka muna. Kasi nga, ang gusto kong malaman, overlapping. Parang ganon. Sabay, oh. Sinabay mo sila. Siya nga yung reason. kung Siya yung bakit reason. Okay. So there's only one woman all the way. Oo. And until now, siya pa rin yung kasama ko. So, I think 20 plus years na rin kami ni Karen. Oo. Pero, ang medyo strange lang sa akin, na I'm sure may explanation naman, no? Is naging magkaibigan silang dalawa. Ni Kim. Hindi ko alam yun Yes, she said in an interview na nag-uusap silang dalawa ni Karen. Hindi mo alam? Hindi ko alam kasi... Okay. That's what she said in an interview na nag-communicate sila. I am close with his wife. Why his wife, not Dino? Ano story? Paano kayo nagkatagpo? Yung wife niya actually, working sa mga advertising, parang gano'n. Here in the Philippines. Yeah. You wanna hear something wonderful too? Yeah, no. She sponsored. Yeah. Actually, natawa ko. Eto nakita ko yung post ni Kim. She really did. Tapos, nabasa ko yung mga sponsors. Kahuli-hulihan mo, di ba? Yes, her. Yung name nung wife ni Dino. Sabi ko, She did. Wow. taray, sabi ko. Forgiveness. And also understanding the other person's perspective. Paano kayo nagkatagpo? Sorry, dahil... Bakit Facebook. paano kayo naging friend? Facebook. Pero alam mo siya ang wife ni One ang Dino. una nag-add. Oh no, I know everything. Okay. Trust me, I know her well. Okay. But one time she posted something on Facebook na sabi ko, I think it's time to reach out. So ako Ikaw ang ang nag-add? Ikaw ang nag-add? Ako nag-reach out. I'm like, sabi ko, you know what? Kasi when there's certain things in life na bit-bit mo eh. You know, if you hurt somebody, you've done something, habang buhay mo yan eh. That's the same na parang pag hindi mo inano yung magulang mo, may you know, bit-bit mo yan. Certain things like that. So I wanted to give her peace. So I did it myself. I reached out to her and I said, Karen, it's okay. And how do you feel about that now, Okay knowing lang. na nag-usap? Okay, Yeah, okay sa'yo. Most of the time, siguro, ang napapanood ko sa and basically I really don't have the time to watch anything sa So you never saw her interviews at all? no. Kasi nung bumalik siya rito, unless may nagkwento na ahente ko, yung mga ahente yes, ko, pero takot naman lahat yan sa akin na Sardino, ito panoorin mo, hindi sila ganun. kasi she They went- will just say na, sir, nakita namin ganito. Ako naman, I have so many things to do that I really don't have time to so wala talaga. Wala. I don't have I have so much things to do na kailangan kong tapusin. so nilagay mo na lang sa nakaraan yun. Kung ano man ang nagkaroon kayo ni Kim, it's all part of the At past. kung minsan, it's the same with Karen might have told me na, Dino, nag-uusap kami ni Kim, ganyan. Pero, I think yun nga, yung nakwento ko sa'yo na, nag-sponsor pa nga ako sa plane ticket. yes, that's what she niya. said, a sponsor. Sabi ko, okay, that's good. So, yun lang. Hindi ko na para okay. ano pa, kasi, I have so much things to do na, Yeah. tapos parang, bakit ko paintindihin tong mga ganito na bagay na, Well, at least alam mo na nag-uusap sila at kung nag-uusapan sila, hindi ka naapektuhan nun. Hindi, Okay na sa'yo. hindi naman siguro. Bakit ako ma-apekto? Hindi, baka ikaw pinag-uusapan. Okay na yun. Ganun talaga, pag-usapan nila ako. Wala namang problema. Pero kung sakaling makasalubong mo siya for some reason, I will greet one her. of these days, You will greet her. Yeah. I will greet her. And if she needs to tell me that I have to apologize in front of, I will do that. I am man enough to do that. No? I will do that. But again, yun nga sinasabi ko, I will not change the past. Because I am happy with kung sino man kasama ko ngayon, with Karen. I have two beautiful children and I'm proud of them. And yun. But if she wants me to apologize, I will always apologize kasi mali talaga yung ginawa ko kahit anong sabihin natin. Oo nga, no? It is wrong. Yeah. Parang hirap pa doon, no? Ang hirap lang i-process you admit that you're wrong, but at the same time, you don't regret
doing it. Yeah. Diba? Nandun ako Diba? eh. Oo. But I'm on that stage eh. Kasi, how can you regret something na... na nagbigay sa'yo ng kaligayahan. Look at me now, and I have two beautiful children, and we're happy together, di ba, lahat na ano namin. So bakit ako mag-regret ng ano? Bakit ko isipin, what if ganito? And I never do what ifs eh. I'm the type of guy, dun ako sa, ika nga, nauso ngayon, real talk, realidad to, hindi to pag-artista. Kaya nga, during that time that I have to choose kung anong career gagawin ko, I chose na maging ahente, mag-travel the world until now, di ba? That's my reality. This is reality. Di ba? Kasi, again, I have to feed my family, di ba? But in fairness to Kim, sinabi naman niya na she's well now. I mean, she's forgotten about it. Yun ang sabi niya. No? She's moved on. Yun ang sabi niya. I'm sure naman, siguro. So okay naman. Okay naman yun. Knowing Kim from yung pagkasasama, she's strong. She's strong, and there are people who have told me na nag-doktor daw. I don't know. Sa medical, she's no? smart, di ba? So, yeah. Oo. Well, that's good to hear, no? Na willing ka na makipag-usap sa kanya if ever Yeah, bakit she so naman- decides to talk to you. No? Bakit Diba? naman hindi? Bakit naman baka bentahan ko pa siya dito sa... So how's your life now? Kamusta ang family mo? Okay naman kayo? Okay naman. I have two kids with Karen. So yung isa is first year college, nag-aaral dito sa Along Taft. Tapos yung isa nandun sa school sa may Nuvali area, no? So grade 11 na. So proud ako sa kanila kasi matatalino eh, no? Abangan nila yung anak kong babae, next Miriam Defensor natin. Talaga? Law? Ang ano? Nako, Diyos ko Lord. Bakit? Diyos ko Lord, bakit? Oo, feeling ko. Ganon? Matalino? Oo, tsaka palaban eh. Oh my gosh. Oo, maglulo at kinukuha siya in fairness ng iba-ibang university sa abroad. So, namimili siya kung ano kung saan siya magka-college. So, kung ano man desisyon niya, okay lang sa akin. Basta, kung ano man profession din ang niya, it's still okay with me. As long as gawin lang nila yung trabaho nila na maayos. That's good. Ikaw ba, willing ka pa rin ba bumalik sa showbiz? Oh, yeah. Well, hindi, paano ba sabihin to? Willing to do partial yung mga Per project basis per lang. project basis kasi again I love the job that I'm doing and I think that ang mindset ko ngayon is to be with my Moldex family and to serve them with 100% of what I can do sa kanila. So until I'm here, I will give them my all, no? Pero kung paminsan-minsan may vacation leave naman, no? 15 days din 'yon sa isang taon. Meron din sick leave, 15 days. So may Saturday, Sunday naman, walang pasok. So kung may time naman at willing naman yung mga producers na magtrabaho sa mga araw na libre ako, walang pasok. Okay. Pero kung may pasok, ayokong maapektuhan. So hindi ka pwede sa mga teleserye kasi Hindi medyo pwede. regular yun, Hindi di ba? pwede. Hindi talaga pwede. Mas babagay ka sa mga pelikula. Mga guest Mga ganon. roles, O guest, ganon. o guesting sa mga shows, no? Oo. Ganon. Kahit teleserye siya, pero kung one day taping na every Sunday. Hindi pang matagalan, no? Every Sunday, okay lang. Pero bihira yun. No? Wala namang ganun. Bakit ano bang nakukuha mo sa sa pag-aartista? Ba't kailangan mo pang gawin 'yan? Considering na ang ganda ng buhay mo. Oo nga. Well, ano naman, bukod sa publicity, pero hindi talaga yun. Sa trabaho. Pero hindi talaga yun. Hindi talaga sa publicity. Siguro, kasi, sila yung lumalapit eh. Hindi naman ako yung, kunin nyo ako, guess nyo naman ako dyan. So, sila yung lumalapit at kilala ko itong mga taong to. Yung mga tao namin na PA lang namin dati, mga producers na, mga directors na, di ba? It's nakakatawa eh. So, of course, I want to help them out and there's nothing wrong with that. Kung lalo na, baka kalawangin yung pag-aarte ko. At Oo least kahit nga. paano. Ano ba yung huling project ginawa mo? I have a new project Meron right ka? now. Okay. I think it will be shown sometime. Tapos na, yung shooting. Tapos na. It's directed by Louis Ignacio. It's a suspense thriller film called Mancha. Nag-plug na. Parang nakita ko yan. Oo, Mancha? nag-plug na. Ito ba yung kay Jerry de Belen? Yes!
And kay Pilar Pilapit? Yes! Nandun ka pala, ha? Uh, Anong, medyo villain ka ba doon? yes. So, it's an acting piece for you. Hindi naman. Hindi heavy acting to, hindi. Pero yun yung mga gusto kong role kaya ako tinanggap. Gusto mo yung medyo Kasi weird, no? villain eh. Villain, Oo, no? kontrabida. Sabi ko, gusto ko to kasi bihira yung lagi akong puro papogi sa ito. Kontrabida role, kaya ginalingan ko talaga. Baka natin yan. So sometimes siguro March, April ipapalabas yun. Pero before this, ano yung huli mong ginawa? Wala, guest kay Ding Dong sa Yun na yun, Family Feud, that's it. Ang huling show ko, TV show, was 2017 called Buena Familia. Yun na yun. Ako, kontrabida rin ako doon. I was with Bobby Andrews and Angelo De Leon. Ako yung kontrabida. I remember na yung dating mo noon, parang parang mala Daniel Padilla ang dating mo noon no? Sa pag-aacting. Pati itsura eh. Oo. Diba? Medyo maghawi kayo ni ni DJ eh. Oo. Pero ikaw original. 1990s. Original to, guys. 1990s to. At the end of the day, kung yung mga taong mahal ko, kaibigan ko, they need my support, I'm here to help them out. O basta pag kumita sila ng bilyon-bilyon, Bonus na lang. makalimutan yung di ba? Grabe, sigurado marami ang magugulat sa mga fans mo. Isa looks mo ngayon, I mean, Matanda na ta. dading-dadi na ang dating mo, pero hindi gwapo ka pa rin. Ikaw hindi ka nagbago eh. Ganun ba? Oo. Kasi araw-araw mo ako napapanood. Yung damit lang. Oo. Kasi araw-araw nyo ako napapanood. Siya, nawala siya for a long time eh. And then, suddenly, you're here. Pero gwapo pa rin. Nakita na mukha hasyendero dating. Mukhang yayamanin. Hindi naman. May lahi ba kayo? May parang Kastila ka, no? Meron, Oo, no? no? Parang Spanish, ang no? daddy ko is Australian. Oh, So I'm Australian. half Australian, yeah. Oo. So, Tapos, you're partly Australian citizen? Ganun ba yun? Mami ko, walang naniniwala. Mami ko is Filipina and half Chinese. Di ba? Para pala si Dindo Fernando to, no? O yung pambata, hindi mo makikita Chinese, eh. Yeah. So anyway, anong gusto mo sabihin sa iyong mga tagahanga na nakita ka ngayon? Una, supportahan po natin si Sir Julius Uy, Pabaw. thank you. Sa kanyang YouTube channel. Thank you. Please click and like, no? I-share. Sana yan. Importante yan sa lahat, no? Kailangan paabutin natin ng 2 million! 20 million views. Oh, wow! Sana. 20 million How views. I wish. Oh. Tapos, syempre, sa mga fans ko, no? Sa mga original fans, I'm still here. Hindi madalas man, but sigurado once a year makikita nyo ako somewhere sa TV or sa movie. Definitely, you will see. Hindi nga madalas, but I'm still here. At dun sa mga fans mo, yung mga OFWs and mga people living abroad, no? Gustong bumili ng property sa'yo. Paano? So, if you guys need ng investment, no? So, bili po kayo dito sa amin sa Moldex Realty Inc. Dumaretso po kayo sa akin. no? Yes! Ano email mo? Email. Email. Para ma-message ka nila kung gusto nilang bumili ng Hindi, pumunta na lang po kayo sa website namin, www.moldexrealty.com.ph. Tapos lagi nyo sabihin doon, hinahanap ko si Dino gustong kausapin. Para diretso So, kayo. pwede kang kausapin, ha? Kung sakaling gusto nilang bumili, ha? O gusto bumili. Hindi, papasa natin sa agents natin. Okay. Eventually, Pero, makakausap nyo rin siya. pag dumating sila dito, ako harap sa kanila. So, ang kailangan yung puntahan, etong Grand View. Kasi dito ako nag-o-office yan. So, kung gusto nyo akong makita, dito kayo pumunta. Yan. May gusto ka bang pasalamatan? Baka may gusto kang i-mention ng mga tao. Wala akong sponsor eh. yung mga bossy mo, baka gusto ka pasalamatan. Oo. Sige, go. Nanonood sa atin. Sa top management, kay Chairman JTU, Chairman MOU, to Ma'am ITU. Thank you for allowing me para Thank you, sir. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo lahat. Thank you. Kay DSA, sino pa? Sa lahat mga kasama ko sa Moldex. Thank you so much dahil hanggang ngayon nandito pa rin ako. So, thank you. Yun lang. Ang galing ako magbenta. Nabentahan nga ako ng unit dito.
Thank you, Andy. Thank you, sir. Thank you, and good luck sa'yo. Thank you. Congratulations sa iyong magandang buhay. Thank you po. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. See, from this to this. Awesome. Pagpatingin ng Kembot na awesome. Kembot awesome. Yes. This was last year lang, Mamu. Last year lang to? Yeah. Akala ko mga 10 years ago No, pa ito. last year so lang last yan. year, Yes. and then now, the Yes. now. Now. So spill the tea. Okay. Time to spill the tea. How'd you do it? Okay, number one, hindi na maganda yung pakiramdam ko. So I was 140 when I started show business in 1984. I was 140. I doubted myself. It's a commitment. Yeah, It's a full commitment talaga. Parang I had that withdrawal for like 2 weeks. Nade-depress ka na, Hindi ano, naman. oo. Pero ano lang yung parang, gosh, hindi. Pero kinakausap ko yung sarili ko na, hindi, gusto mo to, di ba? Hindi maganda pakiramdam mo, di ba? Yung ganyan. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.